ng mga nagbabagang balita. Northern Luzon naghahanda na sa pananalasa ng Bagyong Juan. Ilang kalsada sa Cagayan Valley at Cordillera isinara sa trapiko dahil sa mga pagguho ng lupa. Kaalaman ng publiko sa pagtama ng lindol na subok sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill. PNPA nagsimula ng tumanggap ng mga aplikasyon para sa 2025 entrance examination. At 145 PDL sa Dagupan City nakatanggap ng regalo mula sa pamahalang lokal ng Mangaldan. Ang iniwan nitong pinsala ng pag-usok sa kinapatayuan ng pamilya ng bilangan. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Umabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na kahoy ang nasabat sa Nueva Vizcaya. 2 tubong mountain province ang timbog. Narito ang report. Mag-aalas 3 ng hapon noong Martes, November 4, naharang ng mga otoridad ang truck na ito sa Nagsabaran, Jadi, Nueva Vizcaya. 2 lalaking pawang tubong mountain province ang nasukol ng mga otoridad sa isang checkpoint sa lugar. Suspicious kasi mama, kasi tinanggal niya yung kanyang plate number. And then siyempre kasi may policy tayo na plate no travel policy, and nagkakandak po kasi kami ng 24 hours and 7 days. So walang tigil po na anti-criminality checkpoint, and at that time we chance upon na intercept po yung sabing truck na walang plate number po. Nang kanilang siyasatin, hindi lang palapalay ang nilalaman ng sasakyan. Wala pong dokumentong na ipakita regarding din para sa sasakyan. And then nung nag-conduct po kami ng further search dun sa load ng sasakyan and say na right hull daw po yung karga nila. And yung tinignan namin is nasilip namin dun sa likod, bandang likod niya. Wala pong nakita po namin doon na may mga breaches of NARA, ma'am. Nang inspeksyonin ng mga otoridad kung ano ang nilalaman ng sasakyan, dito na nila nadiskubre ang bulto-bultong mga kahoy. Nang tanungin, wala silang maipakitang kaukulang dokumento dahil dito agad na dinakip ang driver at pahinante ng truck. Ayon sa mga pulis, galing sa Tabuk City, Kalinga ang mga kahoy na umabot sa 2,761 board feet at nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Nakatakdang dalhin ang mga ito sa Bulacan. Lahat naman ng mga dumadaan dito sa National Highway along National is may mga plate number naman, at the first time na dumaan itong nasabing suspicious truck na walang plate number, kaya immediately in-intercept at nag-conduct po ko ng visual search. Sa tala ng Nueva Vizcaya Provincial Police Office, ito na ang pangatlong kaso ng iligal na pagbibiyahe ng mga kahoy sa lugar na umabot na sa mahigit 2.5 million pesos, kung saan karamihan sa mga ito ay galing mismo sa probinsya ng Benguet at Mountain Province. Yes, ma'am po. Noon naman paro furniture smith. Pero adi month of October, the last month, ma'am, dati natuloy dito yung meet lang, pero galing Romblon, going somewhere in Isabela. Mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines sa mga suspect na nasa kustodiya na ngayon ng Jadi Police Station, kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa karagdagang investigasyon at wastong disposisyon. Vanessa Bugtong, RNG News. Matapos naman manalasang Bagyong Tino sa Visayas Region at Southern Luzon,
isang bagyo muli ang binabantayan ng Pag-asa at ang bagyong ito ay malaki ang tsansang maging isang super typhoon. Magbabalita Angel Arquero. Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Ito ang pinakamataas na wind signal na itataas ng Pag-asa sa inaasahang pananalasa ng bagyong may international name na Fongbong sa Northern Luzon sa susunod na linggo. Kaya naman si Nanay Lydia, ngayon pa lang nangangamba na. Ito'y lalo pat nakatira sila sa Barangay City Camp, Baguio City, kung saan isa sa mga barangay na laging binabaha. Siyempre, saan tatakbo yung mga kasama natin? Pero noon, hanggang doon sa taas. Mga damit, tinataas sa konting mataas, gano'n. Gano'n ang paghahanda. Ayon sa Pag-asa, bagamat malayo pa ito, inaasahang lalakas pa ito habang nasa karagatan. Itong binabantayan natin, possibly na pumasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility by Saturday morning. And it will be named Uwan. No? Uwan. At ito ay lalakas at nakikita ng Pag-asa na ito ay magiging malaking tsansa na maging super typhoon. Pwedeng makaapekto sa atin ito by Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil ang nakikita ng Pag-asa ay mag-cross dito sa Northern Luzon. Kung mag-landfall na ito, magdadala ito ng higit 184 km per hour na lakas ng hangin. Well, of course, may kasama rin talaga na cloud ban, yung mga cloud cluster na dala-dala nitong itong super typhoon o itong tropical cyclone na ating inaasahan na papasok sa Sabado. Around 190 plus kilometers per hour. Isipin mo na lang, ang isang sasakyan na 100 kilometers along the highway is hindi mo na na-feel, parang lumilipat na yan. You double that, ganon kalakas itong typhoon na to. Kaya naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Baguio City, pinaghahandaan na ang posibleng maging bagsik nito. So ang sinabi natin sa mga barangays, we have been doing this na natin. Year in, year out, ilang bagyo nang dumating. Kung ano man yung ginagawa nating maganda, pagpatuloy natin. At kung ano pa ang kulang, yun we have to improve on. Kung sa una, kaya nating bumangon from that. And any emergencies and whatsoever, tawag lang po sila ng 911. Baka ito nga rin yung isa pang malakas na dahil we are forecasted that this is going to become a super typhoon. So, hindi natin alam yung possibility na, I don't know, baka ito yung malakas ang epekto nito sa atin. Aasahan na ang panakanakang pag-uulan ngayong weekend habang papalapit pa sa Northern Luzon ang bagyong Fongbong na tatawaging Uwan kapag nakapasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa Batanes, naglagay na ng pabigat at itinali na ng mga residente ang mga bubong ng kanilang bahay. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment ngayong araw November 6 ang iba't ibang bayan at lalawigan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. As early as yesterday po, nag-release tayo ng advisory through text blast na possible po na magkaroon ng irregularity sa sea condition dahil nga po dito sa northeast monsoon surge at saka yung trough ni LPA. So, nireiterate po natin yan kaninang umaga sa paglapit po nitong si Tropical Cyclone Uwan. Nagpakawala na rin ng tubig ang Magat Dam ngayong araw dahil sa pag-uulang dulot ng shear line at extension ng Bagyong Tino nitong mga nakarang araw sa Isabela. Angel Arquero, RNG News. Isinara rin sa trapiko ang ilang kalsada sa Cordillera at Cagayan Valley dahil sa landslide at pagguho ng lupa na dulot ng shear line at amihan. Magbabalita Charles Limo. Sa paglayo ng Bagyong Tino, nagpaulan naman sa Northern Luzon ang shear line at northeast monsoon o amihan. Dahil dito, kaliwat ka ng pagguho ng lupa at pagtaas ng level ng ilog ang naitala. Sa bayan ng Kalanasan, Apayao, one-lane passable pa rin ang ilang bahagi ng Apayao-Ilocos Norte Road.
Sa probinsya ng Kalinga, one-lane passable pa rin ang Mountain Province boundary Kalanan, Pinukpok, Abut Road sa Barangay Basaw sa bayan ng Tinglayan. Sa bayan naman ng Pasil, isinara kahapon sa trapiko ang Lubuagan, Batong Buhay Road, Puapo Junction, Amdalaw Road dahil sa pagguho ng lupa. Sa Barangay Dangtalan naman sa Pasil pa rin, nabuksan na sa trapiko ang kalsada matapos humambalang ang mga gumuhong bato. Sa Isabela, hindi makatawid ang mga residente sa Sapinit River sa bayan ng Dibilacan matapos tumaas ang level ng tubig sa ilog. Ang residenteng ito, isinakay na sa salbabida ang kanyang motorsiklo para makatawid. Sa Cagayan naman, hindi madaanan ng mga maliliit na sasakyan ang kalsada sa Bonifacio Street Extension Centro 1 sa Tuguegarao City sa pag-apaw ng ilog kahapon, November 5. Charles Nicolimon, RNG News. Sa lagay ng panahon, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Tino. Huli itong namataan sa layong 475 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island. Kalayaan, Palawan, pero ang extension ng kaulapan nito ay nagpapaulan pa rin sa Palawan at Tawi-Tawi. Binabantayan naman ngayon ng pag-asang bagyong may international name na Fungwung. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility, pero ang lakas ng hangin nito ay umaabot na sa 75 kilometers per hour at pagbugso na 90 kilometers per hour. Halos wala itong paggalaw ngayong hapon pero inaasahang lalakas pa ito sa mga susunod na araw habang nasa karagatan. Sa ngayon, amihan ang nakakaapekto sa Batanes at Cagayan. Magdudulot naman ng pulupulong pag-ulan ang localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa. Atin ang alamin ang posibleng maging lagay ng panahon sa iba pang parte ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Susunod, kaalaman ng publiko sa pagtama ng lindol na subok sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill. Yan at iba pang balita abang a month, walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf Tusawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na na. Bakuna na na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences.
Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Muli namang nasubok ang kaalaman ng publiko kung sakaling tumama ang isang lindol sa isinagawang nationwide earthquake drill. Mahalaga raw ito lalo pat napapadalas na naman ang pagtama ng lindol. Magbabalita Charles Limon. Napuno ng selebrasyon ang Crystal Cave Integrated School sa culmination program nila ng Indigenous Peoples Month. Tila isang normal na araw lang ito para sa mga estudyante nang biglang isang lindol ang tumama. Ang mga estudyante nagkumahog na mag-duck, cover and hold at dumiretso sa open grounds ng paaralan. Ang mga guro sinigurong walang estudyanteng nawawala. Pero isa pala itong earthquake drill. Ang nasabing drill hindi ipinaalam sa mga estudyante para masukat ang kanilang kaalaman tuwing tatama ang isang lindol. Tayong lahat. Walang pupunta sa baba, walang pupunta sa baba. Evacuation area sa taas. Upper wing lamang. Cover your head. Walang tatakbo. Yes po. I think malaking factor din. Kasi usually once in a quarter, ginagawa din po namin yung unannounced talaga. Yeah. At saka hindi pare-parehong oras. Isa sa mga estudyanteng nakiisa rito ay si Willard na nagulat din sa pangyayari. Nung last, parang yun rin yung pumasok sa isip ko kung bakit para lumilindol ba, parang ganun yung isa. Bagamat kinabahan ito, mahalaga pa rin daw ang ganitong mga aktibidad para maihanda sila sa pagtama ng lindol. Huwag masyadong panik. Dapat lagi kang handa. We had to condition them to be still and relax. Kasi kanina, maski pa paano, mayroon pa rin yung magtakbuhan. Nakiisa rin ang mga empleyado ng Baguio City Hall sa ikinasang earthquake drill. There were few lapses lang na nakita lang naman natin, particularly si Sir Benji or Mayor, no? He suggested na kung pwede sana, there will be some persons who will already be in charge of holding some placards identifying the offices para kung sakaling nag-evacuate yung office to their designated evacuation areas, mas mahandali nang hanapin yung designated area kung saan sila pupunta. And then, nakiisa rin ang Kalinga Police Provincial Office sa earthquake drill kung saan isang sugatan na pasyente ang kinailangang dalhin sa pagamutan. Ang nasabing earthquake drill ay isinasagawa kada quarter para maihanda ang publiko sa lindol, lalo na ang pagtama ng The Big One. But, you know, it happened in the past, it will happen again. No, meron tayong magnitude 8. There were already malalaking lindol in the past along the Manila Trench, and it will happen. That's for sure because Manila Trench is very much active. As to when, again, earthquakes are random events. Hindi natin malalaman, no? But there's no technology yet that can tell us exactly when it will happen. Ngayong napapadalas ang pagtama ng lindol sa bansa, mahalaga pa rin daw na isaalang-alang ang mga natutunan sa earthquake drill at manatiling handa kung tumama ang isang lindol. Charles Nicolimon, RNG News. Sa iba pang mga balita para naman sa mga aspiring PNPA cadets, simulan na ang paghahanda dahil ngayong buwan tatanggap muli ng mga aplikante ang Philippine National Police Academy. Ang mga kailangang paghandaan alamin sa report. Panghuli sa tatlong magkakapatid si Cadet 3rd Class Carl Balusdon na tubong Baguio City.
Sa murang edad pa lang namulat na ito sa hirap ng buhay. Kaya naman para makatulong at makabawas sa gastusin ng pamilya sa kanyang pagkokolehyo, pumasok ito sa Philippine National Police Academy. Sa kabila ng hirap at sakripisyo, bitbit niya ang pangarap na makatulong sa pamilya at makapagsilbi sa kapwa. Siguro po yung pinaka-main struggle ko pa lang po nung pagka-prevo po ako is yung pagiging homesick po talaga. Kasi first time ko pong malayo sa family ko, syempre po parang andun pa rin po yung namimiss ko sila na factor. Pero yun nga po, dahil po sa naging inspirasyon ko rin sila na ayokong mag-resign doon or ayokong mag-give up, parang sila po yung naging kinapulutan ko ng lakas ng loob po para magpatuloy hanggang ngayon sa pagiging kadete ko sa loob ng PNP. Kung magkataong makapagtapos ito, siya pa lang ang kauna-unahang pulis sa kanilang pamilya. Hindi rin naging hadlang para sa 23 anyos na si Cadet 3rd Class Kaname ang kanyang tangkad sa pagpasok sa akademya. Bagamat hindi pasok ang kanyang tangkad sa height requirement, determinado itong maabot ang kanyang pangarap na makapagsilbi sa bayan. Mabibili pa nga sila sa ma'am kasi parang sa ganyang height mo, kinaya mo yung rigid na training, ganun. Tapos ma-amaze sila na kinaya mo na makisabay sa kanila despite yung height mo na below 5. Sa muling pagsasagawa ng Philippine National Police Academy ng entrance exam ngayong taon, hinihikayat nila ang mga kabataang huwag palampasin ang pagkakataong ito. Maging physically prepared din kasi i-expect nyo na pagpasok sa loob, magiging mapapadalas din yung mga palakas, din yung jogging, para hindi kayo mabigla. Kasi baka mabigla kayo na bakit everyday may jogging, ganun. Lalo kung hindi naman kayo regularly na lumalabas. Ganun. Tapos din, dun din sa paggising talaga ng maaga, kasi gigising ka ng maaga para mag-jogging, tapos magpalakas, ganun. And also, magiging emotionally prepared. Kasi gaya nga ng sinasabi nila, una yung parang ang magiging struggle mo dyan is homesickness, lalo na sa mga hindi nasanay na napapaloy sa family. Madami po kasi pagdadaan na phases, simula pa lang po sa pag-application through online, examination, kailangan po ng madaming preparation, kailangan po talagang mag-prepare physically, mentally and spiritually po. Tapos po, kailangan din po talaga ng sakripisyo dito, ma'am, financials, ganoon din po. Siyempre, mamiss po natin yung family natin sa loob. Mahirap po sa loob, pero with the tama pong mindset, tapos tama pong inspiration, determination, wala pong mahirap, ma'am. Ayon sa Philippine National Police Academy, libo-libong aplikante ang inaasahang lalahok sa pagsusulit sa iba't ibang testing centers sa buong bansa. Huwag po natin kakalimutan sa November 8, meron din po tayong processing ng walk-in applicants. So huwag po nilang kakalimutan na i-download, i-print ang ating walk-in form, i-attach po ang kanilang birth certificate, yung malinaw po na photocopy plus ang kanilang picture, 2x2 or passport na ID picture po natin with white background. Yung ating mga examinees, huwag nilang kakalimutan na 2 hours before ang dapat na arrival nila sa ating testing center. So pagdating po nila doon, ihanda po nila yung kanilang mga document. Yung mga qualified na po kasi, yung mga nakaregister na, yung mga nasa listahan na po natin, na-publish na po natin yung kanilang mga pangalan, kailangan po nilang dumating doon ng alas 7. Ang dala po dapat nila is 2 2x2 picture or passport size na white background, plus yung kanilang mga ballpen, lapis, at dapat ay naka-white siya na or transparent na lagayan ang kanilang dadalhin. And then, yung kanilang attire, meron po tayong attire, preferably casual syempre. Huwag po tayong gagamit ng short, tokong pants, or magchinelas. Layunin ng exam na pumili ng mga kabataang may kakayahan, disiplina at pusong handang maglingkod sa hinaharap. Gaganapin ang examination sa darating na ika-9 ng Nobyembre sa iba't ibang testing center sa buong bansa. Sa Baguio City, gaganapin ang examination sa Baguio City National High School. Vanessa Bugtong, RNG News. Dumarami pa ang bilang ng mga kalalakihang yumayakap sa non-scalpel vasectomy. Maliban sa libre ito, malaking tulong din ito sa family planning sa patuloy na pagmahal ng mga bilihin at problema sa pagbabudget. Magbabalita Jose Robert Inventor. Sa edad na 43, dalawa na ang anak ni Leo, isang 17 taong gulang at ang isa na may bagong silang. Bagamat dalawa lang ang anak nito, aminado siyang hirap na rin sila ng kanyang misis sa pagbabudget. Medyo mahirap din po
Bakit po? Kasi walang konti lang hanap buhay. Kulang na sa pagkain. Para hindi na sila mahirapan sa pagbabudget, gumagamit ang kanyang misis ng injectable birth control na parte ng kanilang family planning. Tama na yung dalawa mo. Hirap na yung marami. Tama na yung dalawa. Gayunpaman, kung siya raw ang tatanungin, hindi na niya kailangan pang magpa-vasectomy. Ito'y kahit mayroon na ring non-scalpel vasectomy. Ayaw ko. Bakit naman ayaw? Kahit na hindi naman na ako ganun, ma'am. Kasi matanda na rin ako, ma'am. 43 na ako, ma'am. Pinamis ko nang hindi na mag-aanak. Hanggang dalawa lang talaga. Sa Baguio City, isa ang non-scalpel vasectomy sa mas ipinakikilala pang uri ng family planning method. Ito ay isang permanenteng uri ng family planning method na isinasagawa sa mga kalalakihan. Pero hindi tulad noon, hindi na kinakailangan ng komplikadong operasyon. Ang ginagawa sa no-scalpel vasectomy, pinuputol natin yung vas deferens. Parang equivalent to sa tubal ligation pag sa kababaihan. Ito naman ginagawa sa kalalakihan. Sa paglipas ng panahon, dumarami pang mga kalalakihan ang tumatangkilik nito simula nang ialok ito ng City Health Services Office noong 2010. Actually, mas nadadagdagan pa. Diba? Kasi nawawala yung pag-aalala na anytime baka mabuntis si partner. Diba? Kaya magandang procedure ito, lalo kung wala ka naman ng balak na magkaroon pa ng mga supling. Simula noong 2021 hanggang 2024, umabot na sa 150 na mga kalalakihan ang sumailalim dito. Karamihan ng reason nila economic talaga. Yung economic mga reasons. nagpapavasectomy. At saka pangalawa, mahal na mahal nila yung asawa nila. Yun, di ba? Yun yung Ganun ba? Oo, kasi ayaw nilang mag-undergo na nung asawa nila. Kasi nakikita nila nahihirapan yung asawa nilang umiinom ng pills araw-araw. O kaya naman pag injectable, kada 3 buwan, tutusukan. O kung mag-undergo man ng ligation, magpapa-admit pa sa hospital. Tsaka, yun nga, yung hirap ng asawa nila pag nanganganak. Kaya may mga iba talaga na sila na mismo yung nagbo-volunteer. Bukod sa libre, 79% rin daw na mas epektibo ito bilang birth control. Sa ngayon, umaasa ang City Health Services Office ng Baguio City na tataas pa ang bilang ng mga kalalakihang sasailalim sa non-scalpel vasectomy. Sa mga mayroong katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa City Health Services Office at malapit na health center sa inyong lugar. Jose Robert Inventor, RNG News. Susunod, 145 PDL sa Dagupan City nakatanggap ng regalo mula sa pamahalang lokal ng Mangaldan. Ang detalye, abangan! This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao,
para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozar Music, bringing music closer to your hearts. Mozar Music since 1976. Maagang pamasko ang hatid ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa mga PDL sa Dagupan City Jail bilang bahagi ng taunang gift-giving activity. May kwento si Val Dismaya. Binisita ng pamahalaang lokal ng Mangaldan, Pangasinan ang mga PDL na tubong Mangaldan na nakapiit sa BJMP Dagupan City Jail Mail Dorm nitong Miyerkules, November 5. Ito'y sa kanilang taunang gift-giving activity. 145 PDL ang nakatanggap ng regalo at tulong pinansyal mula sa pamahalaang lokal. Layo ng programang ito na maghatid ng pag-asa at munting tulong sa mga PDL. Layo ng aktibidad na iparamdam sa mga PDL na hindi sila nakakalimutan ng pamahalaang lokal. Pinasalamatan din ng alkalde ang pamunuan ng BJMP Dagupan City Jail sa patuloy na pakikipagtulungan sa mga programa ng LGU Mangaldan para sa kapakanan ng mga PDL. Samantala, binigyang parangal din ng alkalde ang mga warden ng BJMP sa kanilang dedikasyon sa pamamahala at pangangalaga sa mga inmates. Katuwang naman ng lokal na pamahalaan ng Municipal Social Welfare Development Office sa nasabing distribusyon ng mga cash gift at pag-aasikaso sa mga kailangang logistical ng programa. Ang gift-giving activity ay bahagi ng mas malawak na programa ng local government unit na layuning mapalakas ang koneksyon ng mga PDL sa kanilang mga pamilya at komunidad sa pamamagitan ng mga aktibidad na may layuning magbigay pag-asa at inspirasyon. Valerie Dismaya or NG News. Hindi kompleto ang Samgyupsal experience kung walang lettuce. Pero ano nga ba ang kasaysayan sa likod ng sikat na gulay na ito? Yan ang ating tutuklasin ngayon dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Bes, malapit na weekends. Tara, Samji. Pero bago mo balutin ng lettuce ang karne na niluluto mo, ang gulay na ito ay may mahabang kasaysayan na aabot pa sa panahon ng Ancient Egypt.
Ang lettuce ay unang itinanim sa Egypt 6,000 taon na ang nakakalipas. Noon, hindi lang ito hinahalo bilang pagkain, ginagamit din ito sa mga seremonya at bilang handog sa kanilang mga Diyos. Naniniwala sila na ang lettuce ay simbolo ng pagiging masagana at kalusugan. Ang kakaiba pa, ang lettuce ay kasapi ng sunflower family o Asteraceae. Pareho sila ng botanical family, kaya hindi nakakagulat na pareho silang mahilig sa araw at madaling tumubo sa malamig na klima. Ayon sa mga historian, ipinakilala sa mga European ang lettuce ng mga Greek at Romans sa rasong mahilig silang kumain nito bago matulog. Nang lumipas ang panahon, dinala ni Christopher Columbus noong 1494 ang mga binhi ng lettuce patungo sa Amerika noong panahon ng kolonisasyon. Dito nagsimulang makilala ang lettuce bilang isa sa mga pinakakilalang salad green sa buong mundo. Ang pangalang lettuce ay galing sa Latin word na lactuca, nang ibig sabihin ay milk. Pero hindi lang sa itsura nagtatapos ang ganda ng lettuce. Halos 95% ay tubig ang laman nito, kaya perfect ito para sa mga nagda-diet. Mayaman din ito sa vitamins A at K. Ayon sa Cleveland Clinic Health Essentials, ang regular na pagkain ng lettuce ay makatutulong para sa healthy skin, strong bones at maayos na blood circulation. Pinapababa rin nito ang risk ng heart diseases, kaya hindi lang ito pang side dish best, kundi pang healthy living din. Sa panahon ngayon, may iba't ibang uri ng lettuce: romaine, iceberg, red leaf at butterhead. Lahat ito may kanya-kanyang texture at lasa, depende sa dish na gagawin mo. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 49 days na lang bago ang Pasko. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.